Ngayon ho, mga kababayan, speaking of CPU ni Cabral, selyado na daw ho. At nasa pangangalaga ng ombudsman po. Bantay sarado ho, mga bossing chief amo, sir. Ito nga yung balita dyan, oh. Magiging ebidensya at susi yan eh. Lalo na kapag ka nandyan yung files talaga at hindi tumugma doon sa mga pinagsasasabi ni Lebiste. Di ba, Chaicher? Oh, happy birthday sa'yo. O, ngayon, ito ho yung balita dyan, mga bossing. Sabi dito, CPU ni Cabral selyado, bantay sarado ng ombudsman. Andun lahat, kahit borado, sabi ni Jorge Edralin. Selyado at nasa kustodiya na umano ng Office of the Ombudsman ang CPU o Central Processing Unit ng computer ng pumanaw na si dating DPWH Yusek Cabral. Ayon sa naging video statement ni Assistant Ombudsman Miko Clavano nitong Lunes, sinabi niyang nasa pangangalaga na nila ngayon. At present, the CPU is now secured, sealed, and under custody of the Office of the Ombudsman. Alam niyo po sasabihin ng mga DDS dyan, mga boss? No? Ang sasabihin ng mga DDS dyan, mga kababayan, hindi namin pinapaniwalaan yung ombudsman na yan. Tapos ang dahilan po nila, kasi sasabihin, si Boying Remulla, kakampi yan ni Bongbong Marcos. Ganun lang ho yan. Sabi, ni Malin, Kahigus, Maslog style niya. O, nakita nyo ho, madami pa din ho yung naniniwala na hindi patay si Cabral at baka labas lang ng bansa through backdoor hanggang sa lumamig, hanggang mapasibak nila si Pangulong Bongbong Marcos. O, tapos lilitaw ulit. Pwede din yung sinasabi ni Paulo Saison na pwedeng may mga kinalaman etong sila Lebiste sa pagkamatay ni Cabral. No? O, may kinalaman para nga daw madoktor nila. Ma-edit nila yung sinasabi nilang Cabral Files. Ang dami po, mga bossing. Kaya ang taong bayan sabi, masyado naman yatang napakabilis nung paghusga doon sa pagkamatay ni Cabral. DNA nga daw ho, ang bilis-bilis din eh. Kapag kakitulpo, ilang araw po, ilang linggo ho, mga kababayan. Bago lumabas yung, di ba yung kapag kayong, anak mo ba to, ganito, 2 linggo, 3 linggo bago lumabas eh. Mga bossing eh. Tapos ito talagang ang bilis-bilis ho. The office consider this a critical development as it allow the investigation to proceed on the basis of an original digital piece of evidence. Pag pag talagang na-preserve nila yung CPU na yan at yung mga sinasabi ni Leandro Lebiste ay hindi po tumugma diyan sa mga yan, mga bossing. Mukhang may kakaharaping kaso din. Yung idol ng mga DDS. Ba yan? Kasi sila kapag pumili ho ng mga iniidolo, mga boss si Pamo, sir, kung sino-sino na lang bara-bara na lang tignan mo nga, inumpisahan kila Maharlika, sumunod sila Morales, sumunod yung biglang gustong magpasikat, biglang gustong maging vlogger na si Kati Binay ba yun? Lintik ka hanggang ngayon yung USB na ipinangako mo sa mga DDS, hindi mo pa din nilalabas. Naknantokwa ka. At ito pong sinasabi, mga kababayan, itong sinasabi ng PNP, no? Masyado pong mabilis humusga. Yung iba po dyan, umaabot talaga ng napakalalim, inaalam yung mga tao, yung mga huling mga nakausap. No? Pero yung DNA, ang bilis, 1 araw lang ho yata. Sabi, para magawa mo daw yun, kailangan mo ng multiple na mga ahensya o multiple na mga kumpanya na magsasagawa ng DNA test para malaman mo agad-agad. Pero yung sa kanila, 1 araw lang, okay na. Pagkatapos, sunog na. Cremate na agad. Yung mga salaysay na lang ho nung asawa. Magtataka ka na, bakit kaya itong asawa ko, sino pa yung asawa, siya pa yung ayaw magpa-autopsiya
ayaw humanap ng katarungan kung merong mga foul play talagang nangyari. Lalo na siya, alam niya kung ano ang ugali ng kanyang asawa. Di ho ba? Sabi ng PNP, dating DPWH, Cabral, hindi itinulak ayon sa PNP. Paano nyo nasabi yan? May video ba kayong naipakita? Sinasabi, walang katao-tao doon sa na yon. Malay mo naman. Ganito lang ho yan, mga bossing, no? Kung may tumulak man, baka ipinatulak ni Lebiste. Baka lang naman ho, mga bossing. Hindi naman natin sinasabing ganun talaga. Baka ganito ginawa dyan, mga kababayan. Dumaan. Sige, daan, nandoon. Tinitiktikan na pala, sinusundan na pala, matagal na. Nandoon, umupo sa gilid. Naku, pagkakataon mo na, isang mabilisan, no, paradahan mo ng 10 segundo. Hinto doon sa harap ni Cabral. Para hindi makita ng mga dadaan. No? Tapos pagbukas ng van, tulak na gano'n, o kaya sipa ng konti. Hindi ho makikita sa yan, sa medical legal yan. Hindi ho makikita sa autopsiya yan. Dahil yung pagkakaupo na pinapakita ho, mga bossing, konting gano'n lang, konting tulak lang na gano'n. Diinan mo lang ng konti, hulog na. Di ho ba, mga kababayan? Nakikita mo ba, magkakaroon ba ng pasa? Yung kaunting tulak na yon? Hindi. Kaya ang sabi nung ating mga boss chief amo sir, na mga kababayan, masyado madaming butas daw. Masyadong madaling humusga. Masyadong minadali daw, mga bossing. Sabi ni Malin Kahigos, maraming butas. Yung mga time, hindi akma. Meron pa nga akong isang nakita, napanood ho, mga bossing. No? Idinidetalye niya yung mismong from hotel, Ion Hotel o Ion Hotel, papunta doon sa inupuan ni Cabral, hindi daw kakayanin ng 20 minutos o 30 minutos o 25 minutos Kasi doon sa CCTV nung hotel ang nakita, paano ba yun? Parang mga 250 something o bababa ng hotel, mag-spend ng around like 10 minutes or to 7 minutes bago makasakay talaga, bago makaalis, papunta doon. Tapos ang bilis na nung pangyayari lahat. Sabi ni John Vic Remulla, pina-DNA, swab test daw sa mouth si Cabral. Hindi pa rin ako naniniwala na si Cabral yung bangkay. Pwedeng ganito din po ang mangyari diyan, mga bossing chief amo sir. Yung mga magkakasapakat. Di ba? Boss John Vic, eto na po. No, yung cotton buds o yung pinaka-swab ni Cabral. No, ito ipapakita po namin sa inyo. Kunyari, pinakita lang kay John Vic. Sige, tingnan natin. Yung pala, meron na silang naka-ready na swab test o na cotton buds para doon. Pinalit na lang. Napakabilis ho talaga, mga bossing, nung kanilang paghusga dito na si Cabral yon at walang foul play na nangyari. Hindi ho natin masisisi at huwag kayong magagalit sa mga kapwa natin Pilipino. Kung ganyan po ang iniisip nila, bakit po? Pera nila. Yung mga di umanong. Pinagpipirmahan ni Cabral para po mapunta sa mga bulsa ng mga politiko na nagkamkam ng pera ng bayan. Di ba? Hindi ipinasilip sa media. Di ba, mga bossing, ang daming butas ho talaga. Hindi natin masisisi yung mga kapwa natin Pilipino na mag-isip ng ganyan at huwag kayong magagalit sa kanila. Bakit? Kasama sila dyan. Pera nila yan. Kinsenas katapusan, ibinabawas sa kanila yan. Yung mga kababayan natin, pag nakita yung payslip, nako, kung sana walang kaltas na ganito kalaking tax, sapat lang sana yung kinikita ko, hindi kukulangin. Pero, pikit mata lang kasi parte ng pagiging Pilipino, yung pagbabayad ho ng tax. Tapos malalaman mo, ayun.
Yung mga magnanakaw ng tax, di man sabi, patay na daw, nahulog daw. Kaya hindi ka basta-basta maniniwala agad-agad. Di ba? Tapos, yung mga ibinabalita at napapabalita pa ho, sorry, madaming butas.